Hello there guys! For this video, i-flex ko lang po sa inyo yung aking ipinapagawang greenhouse. Ayan. Ako po ay very thankful dahil sa loob ng 5 taon ko na dito sa Royal Garden na ang aking greenhouse ay puro kawayan, made up of bamboo. Dahil mayroon po kaming pangapuno ng kawayan sa likod bahay namin. Kaya puro kawayan lang po yung pinapagawa ko. Kaya lang, ang kawayan po hindi nagtatagal. Halos 2 to 3 years lang ay pangit na, nasisira na. So, ngayon, nag-decide po ako na magpagawa. Ay, si ate pinakamaagang pumapasok na gardener. Hello ate! Nag-decide po ako ngayon na magpagawa ng metal greenhouse. At yun po yung i-flex ko sa inyo dahil ako'y na-overwhelm dahil ang mahal pa lang magpagawa. Materialis pa lang, ang mahal na. Hindi katulad ng sa kawayan ay pinuputol lang dyan sa puno ng kawayan. Labor lang ang binabayaran ko. Ito materialis pa lang, mahal na pagka metal pala, pagbakal ang greenhouse. Ayan. So hayaan yung ipakita ko sa inyo yung aming naka-layout na greenhouse na na siya ngayon, tubo na, bakal na. Ayan, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa Royal Garden, sa lahat po ng bumibili. Ang hindi nyo po alam, yung pagbili nyo po ay malaking tulong para sa amin. Yung pagbili nyo ang nagiging dahilan ng pag-grow, ng paglago ng Royal Garden. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. At syempre, bukod sa inyo ng mga bumibili, yung mga kasama ko dito sa garden na matapat na nagtatrabaho kahit ako araw-araw ay nasa school, Monday to Friday, sila tuloy lang sa trabaho kahit wala ako. Syempre, lahat kami ay gustong mabuhay. Kaya sipag-sipag din pag may time. Ayan, pakita ko po sa inyo, tara samahan ninyo ako umikot dito sa ginagawang greenhouse. Ayan, ito po yung pinapagawa ko. Dati po may 2 greenhouse po dito na kawayan. So pinabaklas ko po yun. Ito pangatlong greenhouse na kawayan din. Then ito yung patungan. So binaklas din. So 3 greenhouse po inabaklas or inalis dito sa lugar na to para palitan po ng mga ganito na tubo. Ito po yung pinaka-poste niya, D1 po na tubo, medyo makapal lang yung binili ko para kahit maliit lang yung tubo, okay lang. Tapos yung loob po ay, ayan, yung pinagputulan nitong D1, nilagay nila sa loob para ano yan po, yung patungan ng steel matting. Ayan, yun yung pinaka-poste ng magiging steel matting. Bali, isang steel matting po dito, isa doon, tsaka doon. Bali, 3 steel matting po yan na diretso po. Diretso. Ang sukat ng isang steel matting ay 6 feet. Tapos, 18 or 19 feet pahaba. So, ayan. So, isang steel matting dito. And then, may daan. Teka lang. Hirap dumaan dito. Sa kabila tayo. Masikip. Ayan. Eto, isang steel matting mula dito sa poste na to hanggang dito sa poste na to, 6 feet. And then merong nakaalat na daan. Pinakadaan niya, 2 feet po yung pinakadaan. Kaya para kahit medyo mataba yung dadaan or magkakasalubong yung 2 dadaan, kaya. So, isang steel matting din dito, 6 feet. Tapos daan, 2 feet. So, isang steel matting ulit, 6 feet. So, ang lapad niya, inabot ng 6 times 3, 18. Tsaka 2 feet. 22 feet ang pinakalapad niya. Then yung haba niya, yung balatay ng isang steel matting. Parang 18 to 19 feet yung isang steel matting. Ayan. And then dito po, after nitong poste na to, sabi ko lagyan ng parang shortpet na 1.5 foot. Yun yung pinakalilim para pag umuulan, hindi rin mababasa yung dadaan. So yan po yung binubuo ng greenhouse na pinapagawa ko ngayon. Then, ang taas po niyan, 6 feet lang po yung taas. Kasi, bakit medyo mababa? Para po hindi prone po sa pagtag-ulan po, bumabagyo, hindi po masyadong masapol ng hangin, hindi madaling masira yung plastic, yung magiging bubong niya. Pakikita ko po sa inyo kapag inilalagay na yung bubong or nalagay na yung bubong na may plastic
na UV plastic, 150 microns. And then dodoblehan ng net para medyo may suporta. Pag hinangin, hindi madaling masira. So, ipe-flex din po natin, i-video rin natin yon para magkaroon po kayo ng idea. And then, yung mga materialis po na binili ko dito, ito pa yung mga natitirang tubo. Ayan, mga gagamitin pa rin po yan, magagamit pa rin, mga pang-suporta nila. Mga pang-brace, ganon. Tapos yung patungan ng steel matting, lalagyan pa ng mga pahalang. Inabot po ng 30,000 mahigit yung materialis na nabili ko. And then yung labor daw po, ay pakyaw po ito. Sabi nila mayayari within minimum of 5 days. Nakakadalawang araw na po sila. 22,000 po yung labor na hiningi sa akin. Sabi ko po, hindi muna ako tatawad. Titingnan ko muna yung gawa ninyo. Ngayon, pagka tingin ko pag nangyari, tingin ko medyo mahal, yung susunod na ipapagawa ko, doon ako tatawad. Kasi po, marami pa po tayong pagawaing greenhouse. Kulang po yung 3 steel matting na yan. Tingnan nyo po yung dating greenhouse natin na kawayan. Luma na pero napakahaba po niya. So, siguro 3 ganito pa ulit ang kailangan ko. Dito sa likod, sa aming palakihan pa lang, paalagaan. Bukod pa yung greenhouse doon sa malapit sa gate kung saan kami nagbebenta. Yun ay 2 ganitong size, ang laki. So marami pa kung pagagawa kung bibigyan nyo ko ng reasonable na presyo ng labor. Pero sa 22,000 na presyo nyo sa akin, pag namahalan ako, pag nangyari ito at nakita ko yung forma at medyo mahal, tatawad ako sa susunod. Gusto ko rin naman po kasing makipagkaibigan doon sa mga gumagawa para po kahit wala ako, tuloy yung paggawa nila at maganda ang maging resulta. So yan po, ang binubuo nung greenhouse na pinapagawa natin na bakal. Marami pa pong yan. Ginamitan pa po ng simento itong puting para po yung bakal ay hindi nakasayad sa lupa. And then popormahan pa po yan, medyo iaangat yung simento. Para pag umulan, hindi maano yung bakal, hindi mabababad sa basa. Tapos tatambakan pa yung daan. So marami pa pong trabaho ito. Good luck sa kanila kung mayari ng 5 days. Minimum nga nila yung 5 days. Nakakadalawang araw na ganito pa lang yung nagagawa. Ayan, so very very happy. Ang aking puso, dahil matagal ko na pong pangarap na magkaroon ng ganitong greenhouse na bakal. Para po ito kasi for me is a sign ng growing. As a sign po na, paano ba yun? Sign na umuunlad yung garden mo. Ayan. Kapag nanatili ka sa kawayan, 5 years na kawayan pa at hanggang ngayon ay kawayan pa, ang kaya mong ipagawa, hindi ka umaangat. Yun po yung parang palatandaan na kumikita yung business mo. Eto po, thankful po tayo sa mga lahat ng bumibili sa atin at nakaipon tayo ng pampagawa na ganito. Sana po magsunod-sunod pa. Magsunod-sunod pa kasi marami pa po akong greenhouse na kailangan. Sana maging puro bakal ang greenhouse natin. Ayan. Thank you so much po sa inyo rin po na nakasuporta, nanonood dito sa aking YouTube channel. Thank you so much po sa aking mga subscribers. Dahil po sa inyo, nakikilala ang Royal Garden. Ayan, kaya thankful po sa inyo. At syempre meron din tayong konting kita dito sa YouTube, di ba? Nagmamonetize din to, kaya nga lang hindi ganun kalaki. Unti-unti lang. So ayan, yung development po nitong greenhouse na to ay pakikita ko sa inyo para kung sakaling may plano rin po kayo magpagawa, ay may idea po kayo. Ayan, pero kung may magko-comment, ang mahal yata ay ka ng labor. Parang 30,000 yung materials tapos yung labor ay 22,000. Parang ang mahal. Opo nga. Medyo mahal nga. Kaya sabi ko sa susunod tatawad ako. Gusto ko lang po kasi makipag-ano sa kanila, makipagsuki. Kaya po tinanggap ko kahit medyo mahal yung labor. Hindi na po ako tumawad. Kasi iba po yung may suking tagagawa para kabisado na po nila yung gusto kong forma ng greenhouse para kahit wala po ako, dire-diretso po ang trabaho. Ayan. Yung pong maliliit na bakal na to, panlagay po sa bubong. Yan po yung magiging bubong. Dimedya po ito. Dimedya lang magiging bubong. Tapos itong mga angle bar po na to, ayan, yung angle bar na yan, yun po magiging brace nung
parang patigas nung steel matting. Yung steel matting kasi andun sa bukid. Masikip dito kaya hindi ko dito na palagay. Medyo maliit lang yung bakal pero mahal ang aabutin. Kaya nagre-range po ng 52,000 na. Yung pa lang. Eh kung kulangin pa yung bakal, kailangan pang bumili kapag nagbububong na. Pag kailangan ng bakal o di madadagdagan pa. Eh 3 steel matting lang yung ano nito. Yung laki. 22 feet by 18, 19. Mga 20 feet siguro. 22 by 20 feet. Ayan, ganyan po. 22 yung lapad, 20 yung haba. 22 by 20 feet. Tapos, nasa 52,000 na. Hindi pa kumpleto yung materials. Baka bumili pa tayo. So, ayan po. Ay yung development ng ating business na Royal Garden. Thank you so much again. Kung interesado po kayo sa mga ganitong video, kung nag-i-enjoy kayo, pa-message lang, paano lang po, pa-share lang po sa, ng ating video or na ating vlog sa ating mga Facebook or sa ating Facebook page at pa-share na rin po sa mga friends nyo para po dumamit po tayo dito sa ating YouTube channel, Royal Garden of Bougainvillea, para yung iba nating mga friends ay magkaroon din ng idea kung paano ang flow ng aming garden. And then all about Bougainvillea. Ayan. Thank you so much po. Hindi nga ako makapagpagawa ng bahay. Puro hanap buhay na pupunta yung pera ko. Yung kinikita ko bahay, hindi ako makapagpagawa. Sanga na yung bahay. And then lupa, meron po tayong hinuhulugan na lupa. Ganyan. And then wala yung bahay na late na. Kasi may bahay po akong luma. Ibahay po ng magulang ko. Ito daw po para sa akin. Kaya kahit luma, okay lang. Basta bigay sa akin to alaala, remembrance. O, diba? Thank you!